At sino-sino ang aking mga kapatid? Itinuro niya ang kanyang mga alagad at sinabi, sila ang aking ina at mga kapatid. Sa verse 50, sabi doon, sapagkat ang sino mang sumusunod sa kalooban ng aking ama na nasa langit, yun ang aking ina at mga kapatid. Yun pala, si Jesus Christ, itinuring niyang family yung mga sumusunod sa kanyang ama na nasa langit. Sa kalooban, hindi pala. Sapagkat ang sino mang sumusunod sa kalooban ng aking ama, yung pong sumusunod sa kalooban ng kanyang ama o ng ating God the Father na nasa langit, yun ang itinuturing ni Jesus Christ na pamilya. Kaya tayo pala ang itinuturing ni Jesus Christ na pamilya niya. Sumusunod ba tayo sa ating kalooban ng ating Amang nasa langit? Amen! Kaya ibig sabihin, tayo ang pamilya ng ating Panginoong Jesus. Ngayon, sabi nga ni Jesus Christ, whoever does the will of my Father in heaven, yun ang kanyang pamilya. Kaya sabi din ni Jesus Christ, sabi din sa Bible, sabi doon, imitate, sabi ni Paul pala, Apostle Paul pala sa 1 Corinthians chapter 11 verse 1, sabi doon, imitate me as I imitate Christ. Kaya ibig sabihin, kung gayahin natin yung ginawa ni Apostle Paul, tulad ng paggawa ng ginawa ni Jesus Christ. Ano ba? Sige, Tagalog na. Yan, tularan ninyo ako gaya ng pagtulad ko kay Kristo. Yan. Ibig sabihin, kung ano yung ginagawa ni Jesus Christ, tularan natin. Kaya, kung itinuring ni Jesus Christ ang pamilya, itong congregation na ganito, yung mga churches na ganito, kaya ituring din natin pamilya. Kaya ituring din pala natin pamilya ito. Nakalagay din po yan sa Ephesians chapter 5, verse 1 to 2. Sabi din, follow God's example. Sa Ephesians chapter 5, verse 1 to 2. Follow God's example. Kaya, yung example po ni Jesus Christ, ito pong congregation na ganito, ay itinuring niyang pamilya. Ngayon, for God's example, for us, dearly follow. Gayahin po natin, follow natin. Kaya, ituring din natin pamilya, yung mga ganitong pagtitipon o yung mga ganitong pagbubuklod-buklod para sa in the name of Jesus. Turing po natin pamilya. Ngayon, pinag-aaralan po kasi natin dito yung fight for the family. Ano ba yung papagat natin? Team natin, fight for the family, di ba? Fight for your family. Jesus Christ ba? Pinaglaban ba niya tayo? Amen. Amen. Pinaglaban tayo ni Jesus Christ, di ba? Nakalagay nga sa Exodus chapter 14, verse 14. Sabi doon, my fight is your fight. Ayun na. Manatili ka lang dyan at ako ang lalaban, sabi doon. Kung manataglaban kayo, pagtatanggal kayo ni Yahweh. Yun. Kaya, manatili sa English version dyan. Ano yung maganda? Maganda yung English version yan. Yan, be still. The Lord will fight for you and be still. Yan po ang ginagawa ni Jesus Christ para sa atin. At ano po yung matinding ginawa ni Jesus Christ para sa atin nung ipinaglaban niya tayo? Nagsakripisyo po siya para sa atin. At inialay niya yung kanyang buhay para sa atin. Ano po ang ibig ko sabihin dito? Kasi ang pinag-usapan natin ay imitate Christ. We will imitate Christ. O gayahin natin yung ginawa ni Jesus Christ. Tapos, ang topic natin ay fight for your family. Gagayahin ba natin yung ginawa ni Jesus Christ na pag-sacrifice? Hindi po. Kasi nakalagay po sa Bible, isa lang po ang magsasacrifice para sa lahat. At yun ay si Jesus Christ. Kaya, ang pinag-usapan po natin dito, gayahin natin yung ginawa ni Jesus Christ na
paglaban para sa kongregasyon na ganito. Now, how can we follow the example of Jesus Christ? Wag po. Ang example pa ni Jesus Christ ay isinacrifice niya yung kanyang sarili, pero hindi po yun ang gagawin natin. Kasi ang nakalagay po sa Bible ay isa lamang po ang nag-sacrifice para sa ating lahat. Tignan po natin sa Hebrews chapter 10 verse 12 to 18, makikita po natin dyan na isa lang. Kaya wag po natin gayahin yung ginagawa ng iba na sinasaktan nila yung kanilang sarili para may pakita yung ginagaya nila si Jesus Christ. Hindi po yun. Ito po ang sabi sa Bible. Ngunit si Kristo ay minsan lamang naghandog para sa mga kasalanan. Yun po, isang beses lang po siyang naghandog para sa atin. Para sa ating lahat po yan. At iyo'y sapat na. Pagkatapos ay umupo siya sa kanan ng Diyos. Yan po ang ginawa ni Jesus Christ na pag-sacrifice sa atin. Para tayo ay maligtas. Ngayon, ang gusto kong gayahin natin na ginawa ni Jesus Christ para sa kongregasyon na ganito ay yung mga ginawa niya na nakalagay sa Bible. Ano po yung mga ginawa niya? How we fight for our family. Anong unang ginawa ni Jesus Christ? Anong unang gagawin natin para? We must commit to the Lord. Dito po yung, tignan natin sa Psalm chapter 37 verse 5, We must commit to the Lord. Si Jesus Christ, nag-commit po siya talaga sa ating Panginoong Diyos. Anong kinumit ni Jesus Christ? Ang pagsilbihan po yung mga church na ganito. Psalm 37 verse 5. Ang iyong sarili sa Kanya ay talaga, ito po, si Jesus Christ, itinilago po niya ang sarili sa mga ganitong kongregasyon. Kaya kung gagayahin natin ang example ni Jesus Christ, dapat italaga rin natin ang ating sarili. Ano ba yung ibig sabihin ng pagtalaga ng ating sarili? Siyempre, kung may mga gawain na ganito, kailangan nandun tayo. Kung may mga event, kailangan nandun tayo. Kung may mga pagtitipon na tulad ng ganito, dapat nandun talaga tayo. Nakalagay din po yan sa Proverbs chapter 16 verse 10, Yan po ang unang-unang ginawa ni Jesus Christ sa mga kongregasyon na ganito. Ikinumit po niya ang kanyang sarili. 3 taon, may 3 taon ang ginawa ni Jesus Christ na wala siyang ibang ginawa kundi para sa atin, kundi para sa mga kongregasyon na ganito. Hanggang sa siya ay pumunta sa langit na nga. Hanggang siya ay inakyat sa langit. Kaya, matindi yung pag-commit ni Jesus Christ para sa atin. Kung babasahin natin yung New Testament, makikita natin dun kung paano ikinumit ni Jesus Christ yung kanyang buhay para sa atin. Dapat yun, gayahin din po natin siya. Dahil itinuring ni Jesus Christ na pamilya ang kongregasyon na ganito at dapat ituring din natin pamilya at mag-commit din tayo. Ito po. Ipagkatiwala mo kaya ang iyong mga gagawin at magtatakayan po. Yung pagkukumit natin na ganito, ipagkatiwala po natin. Jesus commit His life to the ministry that we must follow. Kaya nga po nakalagay sa John chapter 6 verse 38 to 39. John chapter 6 verse 38 to 39. At bumaba mula sa langit, ako'y bumaba mula sa langit, hindi upang gawin ang sarili kong kalooban, kundi ang kalooban niya na nagsubo sa atin. Ito po, matindi yung pag-commit talaga ni Jesus Christ sa pamilya na ito, nasa family of God na sinasabi, na dapat natin gayahin. Hindi po yung sarili niyang kalooban yung ginagawa niya, kundi sa kalooban ng nagsugo sa Kanya. Alam naman natin kung sino yung nagsugo sa Kanya, ang ating Diyos Ama. At ano sabi ni Jesus Christ?
ang aking pamilya ay ang sumusunod sa kalooban ng Amang nagsugo sa akin. Kaya tayo po ay pamilya din niya. Kaya sabi ni Jesus Christ, gayahin natin siya. Kaya gayahin din natin yung ginawa ni Jesus Christ na sana hindi lang po yung kung wala tayo sa ano yun, kung hindi natin ramdam o wala tayo sa ano ibig sabihin? Kasi hindi niya kalooban eh. Tayo kasi kung minsan kahit na pag masamang pakiramdam natin o hindi tama yung pakiramdam natin, hindi na natin ginagawa yung mga pag-commit na ganito. Kaya dapat yun ang gayahin natin yung kay sinabi ni Jesus Christ na hindi yung kalooban niya, kundi yung kalooban ng nagsugo sa kanya. Yun po. Kasi kung minsan yung will natin ang nasusunod eh. Kung minsan may mga pagkakataon na ay may gagawin ako, hindi na ako dadalo sa ganyan. Ganun po yun eh. Kaya, gayahin po natin yung ginawa ni Jesus Christ na yung will na nagsugo sa kanya, ang kanyang sinusunod. Jesus commits to His life to the ministry that we must follow. Yun nga po, inutusan din niya tayo na gawin din yun. Nakalagay po sa Matthew chapter 28 verse 19 to 20. Sabi doon, gayahin natin siya tapos gawing disciples niya yung kanyang mga Matthew 28 verse 19 to 20. Kaya tumayo kayo, gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng bansa. Bautismuhan ninyo sila. Ito po ang inuutos sa atin para maipaglaban natin yung mga ganitong family. At dumayo po tayo at maging disciples. Sabi nga doon, go and make disciples. Ano pa ang ginawa ni Jesus Christ na paglaban to fight this kind of family, to fight for us? Jesus fight is not physical. Yun po, isa po ito sa mga napag-aralan na natin ng mga nakaraan. Hindi po physical yung paglaban ni Jesus Christ para sa atin, para sa kongregasyon na ganito. So, ibig sabihin po nito ay huwag po tayong gagamit ng dahas. Kasi kung nasa mindset po kasi ng iba, pag sinabing makikipaglaban, ay gumagamit po sila ng dahas o gumagamit ng nakikipagsuntukan o nakikipagbarilan. Hindi po yun ang ibig sabihin ng fight for your family. Ang sinasabi po dito ng pinag-usapan natin, tulad ng ginawa ni Jesus, kasi ito nga ay not physical, ito po yung spiritual. Kaya hindi po tayo pwedeng makipagsuntukan. Kaya yung tulad ng mga napag-aral na nga natin noong nakaraan, doon sa Ephesians chapter 6 verse 12, sabi doon, Ephesians chapter 6 verse 12, we must put our spiritual armor. Kaya, and unang-una, sa pakikipaglaban na ganito, para may pagtanggol natin yung ating family ganito, unang-una po yan, pag-pray. Natakal na rin natin yan nung nakaraan. Kailangan, prayer talagang unang-una. Tapos, isuot natin yung mga kasuotang, yung kasuotang spiritual armor. Napag-aralan na natin yan. Yun yung, ano pa yung spiritual armor na to? Tuloy-tuloy nga natin yan. Kaya gamitin nyo ang pagdikta mo sa inyo sa ganang mga tagal sa hanggang 18 yan eh. Yan, ito, isuot ninyo sa English kaya. Mas maganda sa English eh. Yan, stand firm with the belt of truth. Buckle around your waist with the breastplate of righteousness. Ito po yung mga spiritual armor na sinasabi. Tapos yung yun yung paa na mabilis pumunta para magpakalat ng salita ng Diyos. Ano pa yung sumunod yan? Hanggang 18 yan. Tapos yung shield of faith, kailangan may faith talaga tayo. Tapos yung Word of God, ito po yung word Sword of the Spirit, ito po yung which is the Word of God, ito po yung Bible. Kaya kailangan po natin, alam po natin yung Bible para ma-defend natin yung mga ganitong kongregasyon. Kailangan po natin magbasa ng Bible. Kailangan po natin makapag-memorize ng mga verses. Alam niyo po, si Jesus Christ,
Nung katatapos pa lang niya nag-fasting ng 40 days, gutom na gutom siya, tinukso siya ng Diablo. Ang ginamit po sa kanyang pagtukso ng Diablo ay Word of God. Pero ano pong ginamit ni Jesus Christ na pangontra? Word of God din. Kaya dapat alam po natin yung Word of God. Dapat na i-memorize po natin para may panlaban tayo. Letter C. Jesus taught love and grace. Ito po yung matinding ginawa ni Jesus Christ para may paglaban yung mga ganitong kongregasyon. Ipinadama po ni Jesus Christ yung love. Ito po yung dapat din natin gawin eh. Tingnan natin sa John chapter 13 verse 34 to 35, ano? Yung love talaga ipinakita ni Jesus Christ. Ito po, a new command I gave you, love one another as I love you. Ito po, minahal tayo ni Jesus Christ eh. Kaya, ito po rin po yung command niya. Para maipaglaban natin yung ganitong kongregasyon. Alam niyo po ang isang bagay, hindi mo maipaglalaban ang isang bagay kung hindi mo minamahali. Kahit na, pag minamahal mo ang isang bagay, talaga ipaglalaban mo yon. Kaya napakatindi po yung love na yon. Kaya, hindi mo masasabing mahal mo ang isang bagay kung hindi mo ipaglalaban. Kahit na sa gamit mo na lang eh. Sa gamit mo na lang pag kinuha ng iba. Pag hindi mahalaga sa iyo, ayaw mo na. Pero pag mahalaga sa iyo, pag mahal mo yung bagay na yon, ipaglalaban mo, ganun po yun. Kaya kung mahalaga sa atin ang kongregasyon na ganito, ipaglaban natin sa pamamagitan ng pag-express ng ating love. Ito po yun. Ang command sa atin ni Jesus Christ, love one another as I love you. Kaya gayahin po natin, ipakita natin yung love at saka grace sa ating mga kasamahan sa kongregasyon na ganito. Nang sa ganun ay magaya natin yung tulad ng ginawa ni Jesus Christ. Letter D. Jesus demonstrate compassion. Jesus demonstrate compassion. Sa lahat po ng mga ginawa ni Jesus Christ, bakit siya nagpagaling? Bakit niya pinakain yung mga tao na 5,000? Dahil sa kanyang compassion o kaya awa. Si Jesus Christ po, hindi po nagpunta rito para magpagaling talaga, kundi naawa lang siya. Kung makikita natin sa verses ng mga Bible, and Jesus had compassion to them. Tignan natin sa He healed the sick. Matthew chapter 4 verse 25 to 35. Mahaba po yun. Matthew chapter 4. Nung tumuwid sila sa kabilang ilog, sa kabilang dagat, pampang ng dagat, nakisinalubong sila ng maraming tao. Si Jesus Christ, nakita niya. And Jesus had compassion with them. Sabi niya. Verse 23. Verse 23 to 35. To 25. Kaya napakahalaga po yung compassion na yun. Yun po ang, 23. Nilibot niya sa buong Galilea. Nagturo niya sa mga sinagoga at pinangaral. Sa English version niya, mayroon yan yung pagkatawid nila ng dagat, nakita niya yung sinalubong siya ng mga tao at yun, healing the every sickness. Hindi ba niya nakalagay yung compassion? And he had compassion with them. Sabi na niya. Matthew 14. 14 ba? Matthew 14. 14 pala, hindi 4. Matthew 14. Verse 14 to 19. Yan. Ito po yung awa na kwan ni Jesus Christ. When Jesus landed and saw a large crowd, He had compassion to them and healed their sick. Dapat, ito rin po yung manalaitay sa atin eh. Magkaroon din po tayo ng awa para tulungan yung mga nangangailangan. Isa po yan sa mga ginawa ni Jesus Christ para sa atin.
para sa kongregasyon pala na dapat nating gayahin. Jesus Christ had compassion on them and He healed their sick. Marami naman tayo magagawa. Wala man tayong kapangyarihan para mapagaling yung mga may sakit tulad ng ginawa ni Jesus Christ. Pero pwede natin silang ipag-pray. Pwede tayong tumulong. Pwede natin silang bigyan ng gamot. Pwede tayong tumulong para linisin sila. Kaya napakalaga po yung compassion na yun. Kung wala po yung compassion, kung wala po yung awa, hindi natin magagawa yun. Tulad nga na sinabi ko kanina, hindi po pumunta si Jesus Christ dito para i-heal, para gamutin yung mga may sakit, kundi nagpunta siya rito para iligtas tayo. Pero dahil sa kanyang compassion, dahil sa kanyang awa, ay pinagaling niya sila. Yan o, dahil sa kanyang awa. Kasi kung ang purpose ng Jesus Christ ay pagalingin yung mga may sakit at ang mga namamatay ay buhayin niya, ay siguro marami na siyang pera. Kasi maraming tao ang pupunta sa kanya eh. Pero sabi niya, hindi yun ang purpose niya eh. Nagpunta siya rito para iligtas tayo. Kaya makikita natin kahit nung tinawag siya nung kapitan na si Jairo, sabi niya, sabi niya, pumunta ka sa bahay. Sabi niya, hindi na nga siya pumunta eh, kasi hindi yun ang talagang purpose niya eh. Sa kanyang salita lang, ay napagaling niya. Kasi ayaw niyang ipakita sa lahat na yun ang purpose niyang pagpunta rito. Kundi ang purpose niya ay talagang yung iligtas tayo sa kasalanan. Yun ang talagang purpose ng Jesus Christ. Para iligtas tayo sa kasalanan. Dahil lang sa kanyang awa, kaya siya ay nagpapagaling. Kaya siguro ito ay iniatag na ito sa atin eh. Para tayo ay dapat magkaroon ng compassion. Para tulungan natin yung mga may sakit. We must feed the hungry. Sunod-sunod po yan eh. Sa chapter 14, verse 14 to 19. Subukan natin. Ito po pinakain niya po yung mga 5,000 dyan. Dahil nakita niya madilim na. At sabi ng mga alagad, kung paaalisin natin yung mga yan papariwala lang sila sa daan. Kaya sabi ni Jesus Christ, kayo ang magpapakain sa kanila. Pero ang totoo niyan, si Jesus Christ ang nagpakain kasi kung itutuloy-tuloy natin yan, Kaya nagkaroon siya ng compassion. Yun po ang dapat natin gawin. Magkaroon tayo ng compassion sa mga tao. At magkaroon tayo ng comfort. I-comfort natin yung mga broken-hearted. Doon po sa Matthew chapter 11, verse 28 to 30, Matthew 11, verse 28 to 30. Binibilisan ko lang para mabilis tayo. Come to me, all you wear. Ito po yung isa sa mga kwan ni Jesus Christ. Ino-comfort po niya yung mga may problema. Ino-comfort po niya yung mga weary, may mga problema, may mga burden. Yan po. Kailangan gayahin din po natin yan. Para may paglaban natin yung mga ganitong kongregasyon. I-comfort natin kung may problema ang mga kasama natin. I-comfort po natin sila. At alam po, kaya naman natin siguro yan eh. Ipakita natin yung concern sa mga nagdarahop at pinagkakaitan ng atensyon. Alam niyo po, yung mga sinasabi dito pinagkakaitan ng atensyon nung unang panahon po, masasabi nilang pinagkakaitan ka ng atensyon pag ikaw ay may sakit. Yung may sakit ka na leprosy. Kasi pag may leprosy ka, kung may sakit sa balat, inihiwalay ka eh. Inihiwalay ka sa lipunan. At pag may sakit ka sa balat, pag may paparating na tao, ikaw na mismo ang sumisigaw na, marumi ako, marumi ako. Anong ginawa ni Jesus Christ? Siya mismo ang lumalapit doon sa mga may sakit na yon. Si Jesus Christ mismo ang lumalapit sa mga nakakahawa na yon. Kaya, yun po yung sinabi ni Jesus Christ na gayahin din natin. Dahil
dahil nga sa compassion na yun, ay si Jesus Christ ay lumalapit sa kanila. Si Jesus Christ mismo ang lumapit sa kanila at si Jesus Christ mismo ang nagpagaling sa kanila. Kaya nga po, dahil sa compassion na yun, ay marami po tayong magagawa. Hindi nagsawa si Jesus sa atin. Kailanman hindi po nagsawa si Jesus Christ sa atin. Kaya dapat nating gayahin na wag din tayo magsawa sa mga tao. Sa mga nagdarahop, sa mga naghihirap, sa mga pinagkaitan ng atensyon. Kaya nga po, doon po nakalagay sa Jeremiah chapter 131 verse 3. Ano sabi doon? Jeremiah chapter 31 verse 3. Napakita ako sa kanila mula sa malayo. Sa simula pa inibig ko na sila. Kaya patuloy ako magiging tapat sa kanila. Ito po, kahit kailan hindi po nagsawa sa atin si Jesus Christ, lagi po siyang tapat sa atin. Kaya dapat po sa mga pamilya natin na tulad ng ganito, huwag po tayong magsawa. Maging tapat po tayo sa kanila. Nakalagay din po yan sa Psalm chapter 136 verse 26. Ano? Psalm 136 verse 26. Ang Diyos sa langit, yan, pag-ibig niya laging tapat. Amen. Laging tapat ba sa atin si Jesus Christ? Amen. Kaya dapat maging tapat din po tayo sa mga pamilya na ganito. Kasi ito po yung sinasabi ni Jesus Christ na gayahin natin. At conclusion, paglaban natin ang family, ang church. Ito po yung sa napag-aral natin. Ito po yung itinuring ni Jesus Christ na family. Ito pong church. Kaya tayo, bilang tagasunod ni Jesus Christ, ito rin po yung ating ituring na family. Yan. Ipaglaban po natin. At gayahin po natin yung ginawa ni Jesus Christ. We must commit our life. We must fight for our church. But not in physical, We must fight spiritual through prayers. We must talk love and grace to our congregation. And then we must have compassion to our family. Yun lang po. At kahit na nasa kanang kamay na ng Diyos na si Jesus Christ, ay tinutulungan pa rin niya tayo magpahanggang ngayon. Kaya wag po tayong mag-alala kung ano yung ating gagawin. Nakalagay nga yan sa sa pamamagitan, tinutulungan niya tayo sa, tignan natin sa John chapter 14 verse 16 to 18. Yan, dadalangin ako sa Ama upang kayo bigyan niya ng isa pang patnubay na magiging kasama ninyo. Ito po yung Holy Spirit po. Lagi natin pong kasama yan. 16, 17, 18. Yan. Siya ang Espiritu ng katotohanan na hindi matanggap ng sanlibutan sapagkat siya ay hindi naman nakikita ni nakikilala ng sanlibutan. Ngunit nakikilala ninyo siya sapagkat siya nasa inyo at siya ay nananatili sa inyo. Alam naman, napag-aral na natin yan, Holy Spirit na yan na siya ang tumutulong sa atin. Verse 26. Siya ang tumutulong sa atin. Verse 26. Yan. Ngunit ang patnubay, ang Espiritu Santo na isinugo ng Ama sa pangalan ko, ang siya magtuturo sa inyo ng lahat ng bagay. Ito po yung magtuturo sa atin ng lahat ng bagay. Yung po Espiritu Santo na yun. Napag-aralan na po natin yan. Alam ko na kahit nandun na si Jesus Christ sa kanan ng ating Diyos Ama, ay pinapatnubayan pa rin niya tayo hanggang ngayon. Narana. At meron pa, maras pa. Ang isa pang may kukul ko dito, no? Tayo po ay hindi may pagtatanggol ng Jesus Christ kung tayo po ay lumalayo sa Kanya. Kung tayo ay umihiwalay. 55 na. Kaya, napakaganda po yung pangako ni Jesus Christ ng Bible, ano? Tignan natin yung Psalm 91. Ito, sandali na lang to, Psalm 91. Alam niyo po, kung hihiwalay po tayo sa ating Panginoon, ay hindi po niya tayo
may paglalaban. Kahit sino naman kahit tayo naman kahit na yung kapamilya natin sa blood, kung umiwalay siya, hindi natin siya may paglalaban. Dapat kasama natin siya. Nakalagay po sa Psalm 91, ano? Sabi doon, sa King James Version, sabi doon, He that dwelleth in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. Yan, verse 1. Yan na. Dapat, nandun po tayo sa bahay o sa pag-aaruga ng ating Panginoon para maalagaan po tayo. Sabi doon, He that dwelleth, kung sino yung naninirahan sa secret place yung secret place po yun, hindi po yan yung alam naman natin na ang langit ay napakalayo. Ang secret place po na yan, hindi po yan nakikita. Secret nga yung secret place po na yan nasa ating kalooban, nasa ating puso, nasa ating spiritual. Kung sino yung naninirahan po, sabi doon, sa secret place, alam naman natin na ang ating Diyos ay naninirahan sa ating puso. Kaya kung sino man yung naninirahan sa secret place sa ating puso, ay siyang albait, ay siyang papatubayan, at siyang parang nandun siya sa bubong ng Almighty. Ganun po yun. Kaya ito po yung bilang kapamilya ni Jesus Christ, bilang itinuturing ng pamilya, dapat huwag tayong umalis sa Kanya, kundi tayo ay magpasakop sa Kanya. Kasi pag umalis po tayo, hindi niya tayo may paglalaban. Ganun din po dito sa church. Sana huwag tayong umalis. Dapat nandito lang tayo sa church. Kasi pag nandito tayo sa church, may pag-prepare na tayo ng ating mga elder at makakatanggap tayo ng mga blessings at mga pag-aaral na katulad ng ganito. At yun, shall abide under the shadow. Napakaganda po yung pangako po sa kwan na ito, no? Sa Psalm 91 na ito. Kasi sabi doon sa verse chapter 2, sabi doon, I will see of the Lord, He is my refuge and fortress, sa verse 3. Yun, surely He shall deliver me from the snare of the fowler and from the noise of pestilence. Tagalog na lang kaya para maintindihan natin. Tagalog na lang. Ito po yung babasahin lang natin yung pangako ng Diyos na pag tayo ay napasakop sa Kanya, sa Tagalog na lang, para makita natin yung mga pangako. Hindi na natin i-elaborate kasi wala pa ng oras. Sabi doon, sa panganib, umpisa natin sa una, sa verse 1. Siyang nag-aangat ng pagkukup ng katastasan at nananatili sa pagkalinga ng makapangyarihan, ay makapagsasabi kay Yahweh, muog ka't kanlungan, ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tangi kong pinagtiwalaan. Sabi doon, ito po yung pangako. Sa panganib at bitag, ikay kanyang ililigtas, at kahit anumang matinding salot ay di ka magdaranas. Tuloy-tuloy na niya, hanggang sa last verse. Lulukuban kanya sa lilim ng kanyang malapad na pakpak. Yung example po nito, yung inahin manok na kinukomfort niya yung kanyang mga sisiw. At kalinga niya ay palagi kang nakakatiyak. Ingatan niya at ipagsasanggalang sapagkat siya ay matapat. Pagsapit ng gabi, di ka matatakot sa anumang bagay. Maging sa gagawing biglang paglusog ng mga kaaway. Ni sa anumang darating na salot pagkagat ng dilim. Sa pagpuksay, wala kang takot sa araw man dumating. Kahit na mabuwal sa iyong harapan ang 1,000 tao, sa iyong paligid ang bilang ng patay maging 10,000, di ka matatakot at natitiyak mong di ka maano. Ang ganda po yun sa verse sa English version, sabi doon, 1,000 shall fall at thy side and 10,000 at thy right hand. Kahit na po yung mga tao ay namamatay na sa kabila at sa kayang-kayang sa kanan mo, ay hindi ka pa rin sabi doon. Yun. But it shall not come nigh thee, sabi doon. Sa verse 8, tuloy na natin. Ikaw ay makikita po, sabi doon sa
Sa English version niya, makikita natin. Para nakikita mo lang yung mga nangyayari, kino ang mangyayari sa iyo. You know? Only with that I shall do behold the reward of the wicked. Yung po masasama, nakikita mo yung nangyayari sa kanilang hindi maganda. Verse 9. Yan. Sapagkat si Yahweh ang iyong ginawang tagapagsanggalang at ang pinili mong mag-iingat sa iyo ay kataas-taasan. Pwede natin. Di mo aabuting ikay mapahamak, di mararanasan. Kaya't anong uri ang paghihirap sa iyong tahanan? Kahit ano. Sa kanyang mga anghel, ikay tatagubilin. Saan mang dako mapanood, tiyak kang iingatan. Alam niyo po yung verse na yon, yung for he, sa King James Version nakalagay doon, for he shall take his angels charge over thee to keep thee in all thy ways. Ito po yung isa sa mga ginamit ni Jesus Christ na verse nung sinabihan siya ng demonyo na tumalon ka nga sa tore na yan at siguradong hindi ka sabi doon, kasi ito yung nakalagay sa verses. Ito ang ginamit ng demonyo, sabi doon. For he shall charge his angels charge over thee. English version. Yan. Iingatan ka. Pero ano sabi ni Jesus Christ? Bible verse ang sinabi din ni Jesus Christ din eh. Sabi niya, huwag mong subukin ang iyong Panginoong Diyos. Kaya, napaganda po yung may Bible verse tayong alam. Kasi, kung minsan, pag sinasabihan tayo ng Bible verse, huwag po tayo basta-basta sumunod. Dapat alam din natin na kung yun ay kapapahamak natin o hindi. Ito sinabihan si Jesus Christ ng Bible verse. Sabi ng demonyo, tumalong ka. Pero sabi ni Jesus Christ, huwag mong subukin na yung Panginoon Diyos. Kaya dapat may nalalaman din po tayong Bible verse. Kaya napakalaga po. Ayan, sa verse 12, sa kanilang mga kamay, ikay aalalayan. Ito po yung sabi ng Panis, verse 13. Yung tatapakan kahit ito po yung sinasabi ko na yung tatapangan kahit na saan ka po magdumaan, sabi doon kahit na yung may ahas doon, kaya mong tapakan. Sinabi rin ito ni Jesus Christ sa kanyang mga apostol. Sabi doon ni Jesus Christ, binibigyan ko kayo ng kapangyarihan to trample snakes and scorpions. Yun din po sabi ni Jesus Christ sa kanila. Kaya napakaganda po yung nagiging nasa ilalim po tayo ng pangangalaga ng ating Panginoon. Verse 14. Ang sabi ng Diyos, ito po yung napakamatindi, ano? Ang Diyos mismo ang nagsabi nito. Tignan natin sa King James Version. Because He hath set His love upon me. Sabi, ito po, ang verse na ito, ang Diyos po ang nagsasabi. Sabi ng Diyos, dahil inibinigay mo, isinet mo yung love sa akin, sabi niya. Dahil yung pag-ibig natin ay nakasit sa ating Panginoong Diyos, sabi doon, He will deliver us. Therefore, I will deliver Him. He will set Him on high because He has known my name. Kasi, I will be with Him in trouble, sabi niya, sa verse 14, verse 15. Kapag sila'y tumawag, laging handa ako sila'y pakinggan. Aking sasamahan at He shall call upon me, and I will answer. Yan, pag tumatawag tayo sa Panginoon Diyos, i-answer niya tayo. I will be with Him in trouble. Sasama niya tayo sa anumang kaguluhan. I will deliver Him. Ililigtas niya tayo. I will honor Him. Pararangalan niya tayo. Sa verse 16, sumunod dyan, with long life, I will satisfy Him. With long life, habang buhay na magiging satisfied tayo. At ito po yung mga patindi. And show Him my salvation. Ito po. Nasa verse na yan, di ba? And show Him my salvation. Yung napakaganda po pag sa ilalim po tayo ng pagpapala ng ating Panginoon.